Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik po sa mga channels po natin like ang Bigwas ng Agila, kasama ko si Ma'am Lorraine Maribadoy, at ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Patuloy pong paglaki at paglawak nito at malaking bagay po ang inyong mga pagsuporta. Una sa lahat po, nagpapasalamat din ako at nagbibigay pugay at ng aking marubdob na pagbati ng happy birthday kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lamang po siya leader ng Kingdom of Jesus Christ, kundi siya po ay tapat at tunay na anak ng bansang Pilipinas na nagmamahal ng lubusan para po sa ating mga mamamayan. Ang kanyang pagsasakripisyo na dinaranas ngayon, ang pamamahiya, ang pagtapak sa kanyang pagkatao at ang pagkapiit niya ng hindi po naaayon sa katarungan ay bahagi ito ng kanyang pagsasakripisyo, kagaya po ng kanyang kaibigan na mahal din po natin na si former President Rodrigo Duterte. Birthday po ngayon ni Pastor Kibuloy, at sa hindi po nakakaalam, siya po ang the brain and the generous support na nabuo ang programa namin ni Ma'am Lorraine noon sa SMNI na Laban Kasama ang Bayan, kung saan ang mga dating rebelde at mga kadre na nagbalik loob at yumakap sa landas ng kapayapaan binigyan ng boses ni Pastor Kibuloy. Para po kami ay maging makabuluhan at mayroon pong silbi ang aming pagbabalik loob ng makatarungan at makabuluhan, lumaban kami para sa pagmumulat ng ating kababayan at ng ating mga kabataan, lalo na sa ginagawa po at mga salot na dulot ng kasamaan ng communist terrorism na CPP, NPA, NDF. The generosity of heart of Pastor Kibuloy made it possible that for almost 4 years or 5 years ay tumakbo po ang programa free of charge sa gobyerno. Walang ni singkong duling po na tinulong ang gobyerno. Nagtuloy-tuloy po yung programa na yon, ang Laban Kasama ang Bayan, at marami po ang nabuksan na kaisipan at marami pong naisalba na kabataan na ang kanilang buhay at kinabukasan ay hindi mawawasak sa kuko ng mapaninlang at mapang-abuso na organisasyon na pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF. Malaking tulong po dyan si Pastor Kibuloy. At ako, bilang si Ka Eric, hindi ko po ikinahihiya na kaibigan po ang turing ko kay Pastor at mataas at malalim ang pagrespeto ko sa kanya, sapagkat nakilala ko ang kanyang pagkatao. Siya po ay hindi lamang matatag sa espiritual na paninindigan at pamumuno, kundi busilak at dalisay po ang kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang kanyang pagmamahal na maging maayos ang buhay ng ating mga kababayan, ng mga kabataan, pati po ang pagkakaroon ng maayos at matino na pamahalaan. For that, happy birthday, Pastor. Anuman ang kahirapan at ang pagpapahirap at pang-iipit na iyo pong nararanasan at ng mga leaders po ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, alam ko pong napakatatag ninyo upang ito ay inyo pong malalagpasan at magkikita pa rin tayo. Maraming salamat, Pastor, at patuloy kayong nagiging matatag. Ayan. So, puntahan po natin itong nangyari na pagsasampa na ng kaso laban sa akin at kay Jason sa isang korte. Hindi pa namin nakuha kung ang court ay nasa Pasay Regional Trial Court or sa Manila Regional Trial Court. Pero may resolusyon na po na kami ay sinasampahan na naman ng kasong kriminal, kasama ko po si Ginoong Jason sa kasong ito. At nagpapasalamat ako na marami na po nagre-responde na tutulong sila sa pag-bail o pagpiyansa ni Ka Eric at ni Ka J. Sonsa, dahil po sa lantarang panggigipit na nangyayari ngayon na nararanasan ng mga personalidad, ng mga individual at mga grupo na bahagi po ng malawak na oposisyon ng mga mamamayan dito sa katiwalian at kasamaan
at abuso sa kapangyarihan at pagwasak ng ating bayan na nangyayari po sa ilalim ng gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So, yan, maghahanap kami ng pagkakataon na kami po ay makapag-ipon ng pangpiyansa at sana po ay ituloy-tuloy po ninyo mga kababayan ang pagpapanalangin na magiging matatag po ang kalooban ni Ka Eric at pati ng pamilya ko para humarap na naman sa panibagong panggigipit at panunupil po sa malayang pamamahayag at sa malayang pagbubuhos ng saloobin sa mapayapang pamamaraan sa ating pagpupuna sa katiwalian at korupsyon at kasamaan na ginagawa po ng gobyerno sa kasalukuyan. Pero malalagpasan natin ito with prayers and moral support coming from you. Hindi ko po pwede bitawan ang laban na ito. Gaya din po ng binati ko kanina na kaibigan ko na si Pastor Apollo Kibuloy na nakapiit, pati po ang kanilang mga programs at ang mga pinaghirapan nila sa kanilang Kingdom of Jesus Christ ministry ay iniipit, sinusupil po at may layunin pang kamkamin ng gobyernong ito. Pinagdadaanan din po nila ito at nakikipagkaisa ako sa kanya at sa mga kaibigan sa Kingdom of Jesus Christ. Ganon din po kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang nararanasan. Mahigit 1 taon na po siya nakakulong at ayon, wala pa pong maliwanag na patutunguhan kung sa pinakamadaling panahon ay mapapalaya na si Pangulong Duterte. And yet, our good leader, ang pinakamamahal nating Rodrigo Duterte, patuloy po na lumalaban. Kaya si Ka Eric po ay lalaban din tayo. Para po ito sa kabutihan ng ating bayan at pagbibigay boses po sa mamamayan na hindi direktang makapagpuna at makapagbigay ng kanilang kritisismo dito sa malubhang kalagayan ng sistematikong korupsyon at pagnanakaw sa pondo ng pamahalaan na nangyayari at pagkalugmok ng ekonomiya at kawalang direksyong matino ng administrasyon sa pamumuno sana para sa ating bayan. So, kami bilang mga political commentators, yan po ang price, yan po ang sukli sa aming ginagawang paninindigan. Kaya kailangan po namin din humingi ng prayers, moral support po sa inyo, mga kababayan. So, antayin-tayin na lang po namin ni Ginoong Jason sa kung anong court ito at makapaghanap na kami ng piyansa sapagkat maraming requirements para mag-apply ng bail petition. Okay. Pangalawang pag-usapan po natin itong pagsasampa ng kasong kriminal ni Attorney Man Scarpio, ang asawa po ni Vice President Sara Duterte. Tungkol naman po ito sa kasong kriminal sa paglabag po sa Bank Secrecy Law, sa Anti-Money Laundering Act at sa Data Privacy Protection Act. At ito po ay sinampa laban sa mga opisyal ng AMLAC o ng Anti-Money Laundering Council ng Bangko Sentral ng Pilipinas na siya pong may isa sa mga nagsusupervise o bahagi ng council ng Anti-Money Laundering Council. At pati po kina Luistro at iba pang mga bahagi ng Committee on Injustice sa House of Representatives. Maganda din po na nagsagawa na ng aksyon sa pamamagitan ng filing of legal cases, criminal cases, laban po dito sa pang-aabuso sa paglabag sa karapatan ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sapagkat paulit-ulit na lang po at walang humpay, walang kahihiyan at garapalan po ang mga paglabag na ginagawa dyan sa House of Representatives patungkol sa ganitong uri ng paglapastangan sa mga batas at sa saligang batas mismo. We hope that we can see justice also na mapatigil at mapapanagot na itong mga kalokohan ng paggamit
sa mga binaluktot na mga bank and financial transactions, kunwari, para lamang ipahiya at wasakin po ang pagkatao ni Vice President, damay pati ang kanyang pamilya. Yan po ang pattern ngayon ng gobyernong Marcos. Pare-pareho po yan sa pattern ng panunupil at sistematiko na paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno at mga instrumento ng Estado upang supilin, patahimikin at lumpuin o paralisahin ang mga pagkilos ng mamamayan at ang mga lumalaban sa diktadura during the time of martial law sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. And this time, ito naman po ang ating naranasan, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kabalbalan ni Marcos at ng mga tauhan niya dyan sa House of Representatives, na pati po ang mga Privacy Protection Act at Bank Secrecy Act and even ang Anti-Money Laundering Act ay ginawa po niyang armas ng panunupil, ng paninira at mga panghahamak. At ang naging instrumento po para mangyari yan, mga kababayan, ay itong abusado na Kongreso nila Tambaluslos at Marcos, itong House of Representatives. Ayan. So, abangan natin ang patutunguhan ng possibility na iresolba po ng korte o maglalabas ng pagresolba pala ang fiscal o ang prosecutor's office at ng ganun po ay aakyat ito sa korte for trial. At may pending pa pala ito, no, na posible ay supplemental na petisyon sa Korte Suprema upang i-review at gawan po ng kategorikal na desisyon ng korte ang kaliwat kanan na walang tigil na pangbabastos at pangbabaluktot sa batas. At yan ay lantaran at ngayon lang tayo nakakita na may ganito po kagarapal ang mga puwersa at kapangyarihan ng Estado, ng gobyerno, na labagin ang batas, i-convert ang batas bilang weapon of political demolition, and yet they think they can get away. Kagaya po kay Marcos na kahit baluktot na ang ginagawa, involved sa malawakang pandarambong at pangungurakot, believe na believe pa rin po siya na wala siyang kasalanan. Ay ngayon, inilalaglag na nga nila ang pinsan niyang si Romualdez at pati si Chis Escudero. Mga naging kaalyado din po ni Marcos ito at naging bahagi ng kanilang mga operations para lumaganap at manumbalik ang systematic corruption and plunder na kunwari ay dumadaan lang sa budget. But tingnan niyo po kung paano ka lubhang manggagamit itong sila Marcos at ang asawa niya at ang kanyang pagkatao mismo. No, ginamit niya rin yan ang mga Duterte, inilaglag niya at talagang dinudurog ngayon pati si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. And the same thing ang pwedeng mangyari kay Martin Tambaluslos kung hindi siya magiging handa na lubusan ng ilalahad at ilalantad nila ni Chis Escudero ang mga katarantaduhan na ito, ang pinakapinunong salarin at may pananagutan bilang mastermind, walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Ayan. So, abangan po natin ang karagdagang hakbang ng Korte Suprema at ang possibility na umakyat sa korte itong kaso na inireklamo ni Attorney Manscarpio and doon naman sa tumutulong kay Vice President Sara Duterte. And mayroon yatang pagpupulong sa Kongreso mamaya or bukas upang muli na namang nila pagplanuhan kung paano umatake sa pamamagitan ng pangbabaluktot sa katarantaduhan ng batas nila upang ilarga ang total demolition attack against the Vice President, her family. No, kulang na lang pati mga anak ni Vice President Sara Duterte ay dudurugin po nila. Well,
sa lahat po ng pagkakataon na ito, instead na manlumo at manghina po ang suporta ng taong bayan, ng mayoriya ng mga Pilipino, mas lalo pa po silang nagkakaroon ng simpatya at paniniwala sa kakayanan ni Vice President Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas at ipagpapatuloy ang totoong matino at matuwid at mayroong tamang direksyon sa paglilingkod sa mamamayan na uri ng gobyerno na ipinakita ng kanyang tatay. Hindi po natitinag ang trust, approval, and support para kay Vice President Sara Duterte. Yan, kahit ilang bilyon pang gastusin nila Romualdez, nila Marcos, nung magkakasama pa sila, at ngayon si Marcos na talaga ang kumukumpas, walang epekto po sa political influence and political value na mayroon po ang Rodrigo Duterte at ang anak niya na si Sara Duterte. Kaya naman po matapos lang ito, 60 days na lang yan eh. So kahit sabihin nila i-drag nila o sadyain nila na i-delay hanggang June, July, Sara Duterte will survive. And we know sa Senado, 7 o 8 lang ang makukuha nilang numero na dapat ay 16 para mapakonvict si Sara Duterte at matatanggal siya sa pagka-Vice President. It will not achieve anything to remove Sara Duterte kahit ano pang drama at gimmick nila Trillanes, ng mga kawatan ng mga kongresistang kaalyado ni Marcos at mga bata-bata ni Romualdez at nila Bojidi at ng iba pang mga komunista at hilaw na komunista. Hindi po matatanggal si Sara Duterte dahil lamang siya ay i-impeach dyan sa House of Representatives. Doon yan sa Senado. At mukhang malabo na baka mag-trial kay may pending pa sa Korte Suprema at baka strike 2 at lubusang inak-out ito ng Korte Suprema ang binaluktot na impeachment attack against the Vice President. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta, pagmamahal at pagtangkilik at prayers and moral support and other support that you extend to kay Eric. Deeply appreciated po namin at ng aking pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.